Lakas na dating ng Aerox V1 at futuristic design ng Click version 2, pinagsama sa isang motorsiklo. Pero ang presyo, mas mura pa sa Honda Beat, mas mura pa sa Mio Sporty, at halos kasing mura lang ng Honda Wave RSX na brand new. This is another one from Motorstar. Silipin natin ngayong araw itong Easy Ride 150 CL version 3. So alam naman natin, netizens, na marami na ding Motorstar user dito sa Pilipinas at marami sa kanila na nagpatunay na maaasahan din naman ang motorsiklo na ito. Kaya nakakatuwa dahil nagbibigay sila ng option sa atin para doon sa mga gusto at pangarap talaga ng mga Honda Click, ng Aerox, pero hindi pa talaga sapat yung budget nila. Meron tayong option for the price of 63,000 pesos ay meron ka ng gantong katikas na motorsiklo na merong improved decals design. Very simple and minimalistic lang yung design niya pero premium pa rin yung datingan. Doon naman sa kanyang looks when it comes to the headlight, may somehow dating siya ng Aerox V1. Pero when you look closely, yung kanyang pinakamadebela, Honda Click version 2 naman yung itsura, yung kanyang kulay black na fairings doon sa front part. Gusto ko rin tong white na kulay kasi mas mukha siyang mamahalin. Then when you come and look on the headlight, ay LED na rin po. Ganon din sa likuran, meron tayong napaka-stylish and visible na taillight. At ang nakakatawa sa kanya, netizens, sa price point niya, ay meron na din siyang fully digital na meter panel. Napakaganda, parang sa Honda Click. Merong blue background, white fonts, tapos isang rectangular na maliit lang siya dun sa unahan. Sobrang ganda na niyan kasi gaya ko na nagsimula sa era ng mga analog display, nakakatuwa makita na yung mga bagong motorcycle natin nowadays ay kaya na ma-experience ng regular Filipino na may tight na budget yung fully digital na meter panel. Masarap sa pakiramdam yung may pride of ownership. Dagdag mo pa dyan na meron siyang dalawang side pockets na meron ding built-in na charging port na USB Type-A ready na. So, cable na lang ang kailangan mo makapag-charge ka na ng smartphone. Lagay mo lang sa isa sa mga bulsa niya. Pwede ka na mag-long ride. Speaking of long ride, upright din po ang sitting position natin sa motorsiklo na to kaya hindi nakakangalay sa mahabang biyahe. And we have a decent amount of space for our pillion ride. Step through din yung kanyang footboard kaya pwede ka rin maglagay ng mga gamit or pinamili dito. Pwede mo siya maging kapartner sa pang-araw-araw. Meron din tayong designated hook sa unahan. And for the engine specifications naman, netizens, ay meron tayo 149.9cc to be exact with a bore and stroke of 57.8 mm, 2 valves, single overhead cam, single cylinder, at air-cooled pa po yung kanyang cooling system. Hindi pa siya liquid-cooled. For its price point, masasabi natin na sapat na din yun. And para naman sa displacement niya, kayang-kaya naman niya na air cooling system. So there's nothing to worry about. 4-stroke na din siya at Euro 4 compliant na rin po ang motorsiklo na ito. Sa performance naman, we can expect a maximum power of 9.2 HP at 7,200 RPM and a maximum torque of 9 Nm at 5,500 RPM. Meron din tayong compression ratio na 8:1. Somehow, if you're just going from point A to point B, I can say that this is a relative performance para sa pang daily commute. Pagdating naman sa braking system, ay naka-disc brake tayo sa unahan, habang drum brake naman sa likuran. Wala pa siyang combi brake system, wala pa ring ABS, pero considering the price point ay pwede na yung basic braking system, di ba? Sa suspension naman, telescopic fork tayo sa unahan at naka-single shock lang tayo sa likuran. Parang yung mga Click 160. Pero how I wish na kung pwede ay magkaroon in the future ng dual shocks para mas maging maganda yung feedback niya sa mahabang biyahe. Mapapanatili din natin maganda yung looks neto, including the fairings, kung gagamit tayo ng Extreme 1 protector. Pagdating naman sa tire size, ay meron tayong front tire size na 80/90/14 at rear tire size naman na 90/90/14. Mas magiging makapit siguro ang tires neto kung gagamit tayo ng Syneos tires in the future kung sakaling man na mapudpud nyo na yung stock na tires nito. Magiging mas malinaw din ang bato ng kanyang ilaw kung gagamit tayo ng Prism Mini Driving Light dahil yan yung subok na natin na kitang-kita pagdating sa mga madidilim na kalsada. For my height na 5'4", ay abot ko naman ang motorsiklo na to for its seat height of 770 mm. Mababa din kasi ang kanyang ground clearance na 130 mm pero maganda naman ito pagdating sa center of gravity at sa maneuverability and handling. Lalong-lalo na kung medyo nag-speed up na tayo ng konti. Damandama mo yung center of gravity na low to the ground. 1,290 mm naman ang kanyang wheelbase at pagdating naman sa bigat ay meron tayong 120 kilograms na may max load of 150 kilograms. Sa fuel tank capacity naman, 5.5 liters ang kanyang fuel tank capacity. How I wish na mas sana lumaki pa in the future. Pero panalod pa din naman sa fuel consumption dahil 2 valves nga siya, 45 kilometers per liter yung kanyang average fuel consumption. Depende pa rin yan sa driver, sa road condition, etc. So it still may vary. Isa pa rin sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, ay meron na siyang built-in na bracket
bracket for top box. Kung sakali man magkakabit ka ng hybrid top box, let's say for example yung ating plastic na mukhang alloy para hindi hirap yung motorsiklo mo, pwedeng-pwede na, hindi ka naman problema ang humanap ng bracket para dito sa motorsiklo na to. Makakabitan mo na agad siya ng top box. Pwede nyo kami i-visit dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna, or umorder sa aming Shopee Nedi Shop kung gusto niyo ng mga accessories kagaya ng top box. Meron nga din pala itong park brake lock na design, so pwedeng-pwede yan sa mga situation kagaya let's say nasa stoplight tayo para hindi natin maatrasan yung nasa likod natin. Pwede nyo siyang i-engage o kaya naman kapag ka mapapark ka para masigurado mo na hindi gugulong yung iyong motorsiklo pa atras or paunahan. Pwede mo i-engage yung park brake lock. Maliit na detalye pero malaki ang tulong sa everyday use. We also have an overall dimensions with the length of 1,965 mm with 672 mm and height of 1,250 mm. 600 ml lang kanyang engine oil capacity at 120 ml naman ang kanyang gear oil. Naka CDI ignition system din tayo dito and of course naka CVT din yung kanyang transmission. So automatic lang po ito. Gas and go ka lang, mas hindi nakakapagod sa everyday na biyahe. Naka electric din po yung kanyang starting system. Available nga pala to dito sa Motorstar Olivares. Doon namin siya kinuhanan. At kung bibili din kayo ng inyo ay pwede nyo siyang makuha sa halagang 63,000 pesos. Mag-down payment ka lang ng 4,950 ay may uuwi mo na siya at mag-i-installment ka ng 3,650. May rebate pa yan na 400 kung on time ka magbayad. Meron din tayong decent amount of seat storage na kasyang-kasya na dito yung ating mga dadalhin kagaya ng jacket, raincoat, papeles ng motor o kahit may konti kang pinamili ay may ilalagay mo pa dito. Yun din yung kagandahan sa mga scooter. Isa pa rin sa nagustuhan ko sa mga automatic or scooter na motorsiklo ay nakatago yung paa mo, so mas less yung tendency na matalsikan yung sapatos mo kapag dumadaan ka sa mga medyo basa-basang lugar. Napakalaking bagay niya kapag pumapasok tayo sa trabaho, di ba? Para hindi naman madumihan yung sapatos natin or yung uniform natin. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang Easy Ride 150cl na version 3? I-comment nyo naman sa ibaba. Kung ikaw, bibili ka ba ng motorsiklo na to? Meron pa ba kayo ibang motorsiklo na gusto nyong i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a heart and follow this page for more. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.